hopefully, sana naman ay sarili niya na ang intindihin niya kasi we only live once. So habang bata pa siya, ay magkaanak na siya para makita pa niya yung anak na di siya matandang-matanda at ma-enjoy ang pag-aalaga sa anak. May mga artista na maaga ng mag-asawa at para lang kapatid ang anak nila sa tingin. Ayaw ba ni Kim na makita yung mga anak niya na may mga magmana sa kanya nilang artista? Kaya there's di namin pinipressure na mag-asawa si Kim para makita yung anak nila na may matapos na. God bless us all. Happy Yuletide season of the year to all Kim Pao fans. So Merry Christmas in advance din po. Ginang Norma Dayag. And syempre maraming salamat sa patuloy pong pagsuporta no, sa mga daily update natin tungkol kay Kim and kay Paolo Abilino. So agree po ako sa inyong sinabi. Sana naman sarili muna ngayon ni Chinita Princess yung intindihin niya, hindi po ba? Kasi sayang naman yung mga property, yung mga yaman niya, yung pagpapagod niya, yung paghihirap niya, 'di ba? Kung walang magmamana niyan, 'di ba mga kakimpaw, ngayon wala pa po siyang anak. Mga pamangkin pa lang po yung kanyang pinag-aaral and syempre ang tinutustusan yung kanyang pamilya, yung kanyang mga kapatid. So sana, 'di ba, this time pamilya naman ni Chinita Princess, yung magiging anak naman niya. 'Di ba? Yung anak naman niya kasi ang sarap kaya sa piling mga kakimpaw na nakikita po natin na lumalaki yung anak natin, 'di ba? Kasabay po ng pagtanda natin, 'di ba mga kakimpaw? Kasi sayang naman yung pinagpaguran ni Chinita Princess para sa inyong kanyang pagpapagala kung wala namang magmamanan na talagang galing sa kanyang sinapupunan. And alam naman natin mga kakimpaw na talaga namang nagkakaedad na po si Chinita Princess. Kaya sana po ay maisipan niya na magkaanak naman this time, 'di ba? Kasi nasa tamang edad na siya mga kakimpaw. Hindi na po siya pabata no, nadadagdagan taon-taon yung kanyang edad and hindi natin yan maipagkakaila. Talagang tumatanda tayo every year. Kaya sana maisipan po yon ni Chinita Princess. So hindi naman yan sa pinipressure natin. Tayo ay nagbibigay lang naman ng mga advice kung ano po yung makakabuti kay Chinita Princess. At least nakasecure na yung kanyang anak, 'di ba? Anak na pinapangarap din ng ibang kababaihan na ayaw pong tumanda na dalaga. 'Di ba? Mga kakimpaw, sayang po ang lahi. Sayang ang ganda ni Chinita Princess. Sabi nga po nitong si Sir EJ, sayang ang ganda ni Kim. Kaya sana this time ay mag-asawa at mag-settle na mga kakimpaw, 'di ba? Nang makita natin naman yung palahi ng Kimpaw. Siguradong pogi or maganda 'yon. 'Di ba? Kasi alam naman natin na pogi at maganda rin ang pinagmulan si Kim and si Paolo Abilino. Hopefully dinggin po ito ni Chinita Princess kasi para din naman po yan sa kanya na mga property, mga yaman niya po na naipon para may magmana, hindi po ba? So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Daya. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic po na nakalap natin sa araw na to ng Huwebes. And unahin na nga nating pag-usapan itong trending at pinag-uusapan ngayon. Walang iba kundi po ang pagdalaw nga nitong si Darren sa shop ni Chinita Princess. Sabi nga po dito ni Chini Pao, Bella is right, Kim is so generous. Kaya she has a very huge support system. Here is Bestie Darren supporting Bestie Kim. Bestie sa lahat ng bagay. Yes po mga kakimpaw. So sobrang pagka-generous niya, naabuso nga lang, 'di ba? Pero thankful ako dito kay Darren, kay Bella, and syempre kay Angelica Panganiban na talaga naman pong hindi iniiwan si Chinita Princess sa ganitong pagkakataon, 'di ba? Sa ganitong kasaklap na problema pinagdadaanan ni Chinita Princess. Kaya ngayon nagpi-payback po yung mga taong alam niyo yun, ginawan po ng mabuti ni Chinita Princess. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin itong binahagi po ni Ma'am Carlina de la Merced sa kanyang Instagram story. Ito po ay picture ni Chinita Princess and Paolo Abilino na kung saan makikita nga dito na may taghawak pa talaga si Paolo Abilino ng script na binabasa niya. Sabi nga dito sa caption, at sexy ng taga-parid ng script o. So, ayan mga kakimpaw, talagang binibaby ni Chinita Princess
si Paolo Avellino. Sobrang maalaga niya, no? Ayaw niya pong nahihirapan or napapagod si Paulo. Sana all. Ito yung babae mga kakimpaw na dream ng lahat. Babae mga kakimpaw na gustong-gusto ng mga kalalakihan. Maalaga, mabait, generous, lahat na. Wala na kayong hahanapin kay Chinita Princess. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw, eto pong pinagkakaguluhan ngayon sa mundo ng X. Yung naging statement or naging sagutan daw ni Paolo Avellino doon sa sinabi ni Chinita Princess na lagi naman kitang pinipili. Sobrang off daw yung sagot nitong si Paolo Avellino. Sabi dito ni Aurora, girl, Princess Chinita, tinag niya po. Sobrang off ang sagot ni Paolo, Paolo Avellino tinag. Kim, lagi naman kitang pinipili. Di ba yun yung sinabi ni Kim? Paolo, syempre, ikaw lagi kong tinatawag na kaduet. Like, huh? Kim Pao fandom, kilig like, huh? That's what you call very low standard in men. So nawala po kasi sa sarili si Paolo Avellino ng time na yun mga kakimpaw, kaya hindi niya po alam yung kanyang isasagot. Ngayon, binigyang kahulugan po ito ng ibang mga netizen, katulad nito, na sobrang off daw yung sagot ni Paolo Avellino kay Chinita Princess na para bang walang patutunguhan. Yung sagot kasi ni Chinita Princess, palagi naman kitang pinipili. Tapos yung sagot ni Paolo ay syempre ikaw lagi kong tinatawag na kaduet. So parang ang layo daw po sa sagutan ni Paolo Avellino yung sinabi po ni Chinita Princess. So yan po yung pinoproblema ng ibang fans, ibang netizen. Bakit daw ganun yung sagot ni Paolo Avellino? Parang hindi daw siya seryoso kay Chinita Princess, mga kakimpaw. So lilinawin ko lamang po yung tungkol dyan na wala lang po talaga si Paolo Avellino sa kanyang sarili dahil sa sobrang kilig sa sinabi po ni Chinita Princess. Kahit sino po ang nasa ganyang sitwasyon, hindi ka ba makakapag-isip ng tama kahit ano na lang yung sabihin mo. Pero hindi naman ibig sabihin na dahil ganyan ang sagot ni Paolo Avellino, hindi na siya seryoso kay Chinita Princess. 'Di ba? Dahil doon pa lang po sa pinapakita ni Paolo Avellino kay Kim Chu at sa ating lahat, tapos na po ang laban mga kakimpaw. Sa action tayo magbase, hindi sa isang salita lamang. So sana maunawaan po ito ng lahat ng mga nakikinig dito sa ating channel. Ang linya ni Kim na lagi naman kitang pinipili ay hindi lang basta sweet. May lalim, may sincerity at may bigat ng emosyon. Kaya hindi nakapagtakang tila nawala sa sarili si Paulo. Sino ba naman ang hindi matutulala kapag ang taong espesyal sa iyo ay diretsahang nagsabi na pinipili ka niya, lagi, at paulit-ulit? Para kay Paulo, na kilalang tahimik, reserved, at hindi madaldal pagdating sa personal na damdamin, ang moment na ito ay parang emotional knockout punch. Nakita mo talaga kung paano siya maapektuhan kahit hindi siya magsalita. Yung mga mata, yung body language, aminado man o hindi, halata ang kilig, ang tuwa, at ang pagiging overwhelmed. Ano ang masasabi ko sa balitang ito? Ipinapakita nito na malayo na ang narating ng connection nila. Hindi na ito simpleng on-screen chemistry. May trust, may comfort, may genuine appreciation sa isa't isa. At yung linyang iyon ni Kim, parang patunay na solid yung bond nila, on and off cam. Para sa fans, ito ay isa na namang legendary Kim Pao moment. Para sa bashers, tahimik kayong maupo dahil mas loud ang chemistry nila kaysa sa anumang duda. Para kina Kim at Paulo, ito ay kumpirmasyon na minsan, sapat ang isang simpleng linya para iparamdam ang totoong halaga mo sa isang tao. Kung ganito araw-araw ang banata nila, hindi na nakakapagtaka kung bakit trending sila palagi at kung bakit hindi makaget over ang mga tao sa Kim Pao. Ang linyang lagi naman kitang pinipili mula kay Kim Chu ay isang salita na tumatagos, puno ng emosyon at may bigat na hindi kayang balewalain. Hindi ito simpleng pa-cute o casual na banat. Ito ay pahayag na may halong sincerity, loyalty at pag-amin ng tunay na koneksyon. Sa mundo ng showbiz kung saan madalas puro kontrobersya, intriga at duda ang umiikot, ang ganitong klaseng linyang diretso at malinaw ay bihira. Kapag si Kim mismo ang nagsabi nito, ramdam mo na may katotohanang nakaugat sa matagal na samahan, shared experiences at lalim ng trust na nabuo nila ni Paolo Avellino. Ang bigat ng salitang lagi, hindi niya sinabi na pinili kita minsan o pinipili kita ngayon. Ang sabi niya ay lagi. Ibig sabihin, consistent. May commitment, may constancy. Para sa isang taong tulad ni Paulo, na usually calm, reserved, at hindi madaling maunahan ng emosyon, understandable kung bakit siya parang nawala sa sarili sa sagot ni Kim. Hindi naman araw-araw may nagsasabi sa iyo ng ganitong bagay.
lalo na mula sa taong iginagalang mo, ina-admire mo at mahalaga sa'yo. Masarap sa pakiramdam kapag may taong hindi ka lang gusto, pinipili ka. At hindi lang minsan, kundi palagi. Nagpapakita ito ng matibay na bond na hindi basta nabubura ng ingay ng publiko. Ipinaparamdam nito ni Kim na may tiwala siya kay Paulo, both professionally and personally. Pinapatunayan nito na hindi lang sila basta love team, kundi dalawang taong may genuine na connection. Ang ganitong simpleng linya, kapag sinabi sa tamang tao, sa tamang oras, ay kayang magpabago ng ekspresyon, magpapatulog, magpabilis ng tibok ng puso, at minsan pa, gaya manggabulalo. Kung ganito na sila ngayon, mas lalo pang magiging makulay ang mga susunod na moments nila. Hindi na kailangan ng grand gestures, kasi minsan, sapat na ang isang tapat na linya para tumibok ang puso ng milyon. Para sa akin, ang balitang ito ay malinaw na patunay kung gaano kalalim na ang koneksyon ni Kim Chiu at Paulo Avellino, whether on-screen man o off-screen. Hindi ito yung tipong scripted o pang-promo lang. Ramdam mo na may totoong emosyon sa likod ng mga salitang binitawan ni Kim at sa naging reaksyon ni Paulo. Masasabi ko sa balitang ito, 1. May bigat at katotohanan ang sinabi ni Kim. Kapag sinabi ng isang tao na lagi namang kitang pinipili, hindi yon basta banat. Iyon ay pahayag ng loyalty, respeto, at isang uri ng commitment na hindi madaling sabihin kung hindi mo talaga nararamdaman. Kaya nawala sa sarili si Paulo, natural lang. Sa personalidad ni Paulo na tahimik, seryoso at hindi showy sa feelings, ang ganitong klaseng linya ay talagang tatama sa puso niya. Makikita mo kung paano siya na-overwhelm kasi hindi araw-araw may nagsasabi sa iyo ng ganito, lalo na mula sa isang taong malapit sa iyo. 3. Nagpapakita ito ng mutual appreciation. Hindi lang si Kim ang nagpupunta ng effort, si Paulo rin. Pero yung line ni Kim ang parang nag-confirm na hindi one-sided ang connection nila. Para sa fans, malaking bagay yun. Far, mas lumalakas ang Kim Pao narrative. Hindi na ito simpleng kilig moment. Ito ay moment na naglalantad ng maturity, sincerity, at tunay na care nila para sa isa't isa. Kaya naman hindi nakapagtatakang trending sila palagi. 5. Pinapakitang may mga bagay na hindi kayang itago on cam. Kahit anong professionalism, lumalabas talaga ang tunay na emosyon kapag totoo. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang kilig. Isa itong intimate glimpse sa relasyon, samahan, at mutual trust ni Kim at Paulo. At dahil dyan, mas lalo silang minamahal ng publiko. Ano pa ang maidagdag ko sa balitang ito? 1. Lumalabas na hindi na ito simpleng on-screen chemistry. Yung sagot ni Kim ay may halong sincerity na hindi kayang i-fake sa harap ng camera. Ibig sabihin, may real emotional foundation ang pagiging close nila. Yung mga ganitong moments, kahit hindi nila sabihin ng diretso, nagbibigay ng clue na mas may lalim pa ang samahan nila kaysa inaakala ng iba. 2. Malaking bagay ito para kay Paulo bilang taong hindi expressive. Si Paulo ay kilalang mahiyain, private at hindi mahilig magsabi ng personal na emosyon sa publiko. Kaya kapag siya ay napatulala o na-overwhelm, ibig sabihin malaki ang tama sa kanya ng sinabi ni Kim. Minsan, ang hindi natin nasasabi ng malakas, dito lumalabas sa reactions na hindi natin makontrol. Para kay Kim, ipinapakita nitong may tapang siyang aminin ang pagpapahalaga niya. Si Kim Chiu ay maraming beses nang naging vulnerable, nasaktan at sumubok bumangon sa gitna ng ingay ng publikong mundo niya. Kaya kapag nagsabi siya ng pinipili kita, ibig sabihin pinapahalagahan niya si Paulo sa paraang hindi niya basta sinasabi sa kahit kanino. May lakas ng loob at honesty sa linya niya. Far, para sa fans, this is a milestone moment. Ito yung klase ng eksenang binabalik-balikan, may namime, ginagawang edit, pinapaulit-ulit sa TikTok. Dahil hindi lamang siya cute, may laman. Nagpapalakas ito sa fandom at ginagawa ang Kim Pao bilang isa sa pinakainaabangang pairing ngayon. Nagbibigay ito ng pag-asa sa mas maraming real-life kilig pa sa future. Hindi man sila nagsasalita tungkol sa tunay na status nila, ang ganitong interaction ay nagsisilbing breadcrumbs na may unti-unting hinahantungan ang closeness nila. At dahil ang dalawang taong ito ay parehong matured na, parehong may pinagdaanan, at parehong marunong mag-handle ng emotions, mas lalo nating nakikita na ang bond nila ay something na hindi basta mawawala. 6. Pinapatunayan nitong minsan, sapat na ang isang sentence para magbago ang dynamics. Sa showbiz kung saan maraming script, gimmick at promosyon, ang tunay na emosyon ay napakadalang. Pero kapag nangyari, tulad nito, ramdam ng lahat. Kung minsan,
Isang linya lang ang kailangan para mabunyag ang tunay na nararamdaman.